Ating makakausap sina Matt Denver at Matt Jared, Oliveros varsity player mula sa Trace College. Ayan, Hello, magandang hapon, Matt. Matt and Matt. Grabe ba? Ba't Matt kaya and Matt, Matt. no? Ayan, syempre tanong natin muna, bakit Matt and Matt ang Oo pangalan nga. yung dalawa? Ano bang dahilan? Bakit subject na kinaiinisan ng Oo karamihan, no? Bakit Matt and Matt ang pangalan yung dalawa? Hindi ko rin po alam, pero nag-aaral po kami, parang favorite subject po namin yung math. Uy, talaga? Ay, wow. Parang bira makarinig ng Oo, na bihira, favorite no? subject ang math, no? Pero for the record lang, no, anong year nyo na since nag-aaral pa kayo? Grade 11 po. Grade 11, senior senior high. high school. So, Akala ko college. Akala ko mga Kasi, college kasi oo, from from Trace Trace College sila. College. Pero okay lang yan, huwag na kayo mag-college. Then, joke lang. Sige, Uy, after uy, joke uy. lang pala. Huwag na magka-college pa rin kayo. Pero yun nga, no, Grade 11. ang narinig natin, isa sila mga volleyball players, no? Isa sila sa mga mahuhusay na volleyball players sa kanilang school. Matt Denver and Matt Jared, kwento nyo naman kung ano yung paano kayo nagsimula sa sport na volleyball and ano yung nagpaakit sa inyo para laruin itong sport na ito? Nagsimula po kami natuto mag-volleyball is nung grade 2 po kami sa barangay lang po namin, sa Cabinti, Laguna po. Kasi po nakita ko po, yung pinsan ko po kasi is volleyball player. And parang nakita ko po siyang walang kalaro. So, kami pong dalawa, para pong sinalihan po namin siya or para pong sinamahan namin siya maglaro. Then araw-araw na po kami naglalaro nun sa court kasi po nakakainggan pong laro eh. Yun mo. Ikaw naman, Matt Jared. Same lang po, pero yun po, sinabi niya po na yung sa pinsan po namin, dun po kami nag-start and sobrang nag-improve po kami, napalaro na po kami sa mga district meet, unit meet, provincial meet po. Yung mga pangliga po sa DepEd, sa buong Laguna po. Ayun. So, elementary pa lang, talaga nahubog na tayo sa volleyball. Pero sa sport ba ng volleyball, ano yung position natin? Mauna ka muna, Matt Denver. Ang position ko po sa volleyball po is open spiker po. Which is yun pong tagahampas po ng bola dahil yun po yung position din po ng pinsan ko. Ginaya ko lang po siya. Yun lang. Ikaw naman, Matt. Wait, nalilito na. Nakakalito nga pala talaga. Si Matt Denver, Matt Jared. Ikaw naman, Jared, anong nilalaro mong posisyon sa volleyball? Ako naman po is setter kasi sa setter po sobrang interesado po akong matuto. And pinurso ko na po siya even nung nag-try out po kami sa Trace. Yun po, kaya po siguro nag-setter po ako kasi yun po, interesado po ako at gusto ko po yung positionan. Perfect combination sila, pero buti nga din na magkahiwalay. Setter, tas isa naman spiker. Kasi kung halimbawa na lang, dalawa silang spiker, na teammate da. Feel ko nakakalito kung kakoy kalaban nyo, no? Tapos parehas kayo mag-spike, sino ba babantayan sa inyo? Pero maganda combination yun, no? Isang setter and of course, pagiging isang open spiker. Pero tanong natin sila, no? Since grade 11 sila and nag-start sila from grade 2. Kumbaga elementary pa lang na kahit na sila sa volleyball. May mga experiences ba kayo ng paglaro siyempre sa mga grassroots tournament dito sa Pilipinas like palarong pambansa, kaya Batang Pinoy? Nakapaglaro na ba kayo sa mga tournaments na yun? Ikaw muna, Matt Jared. Hindi pa po. Pero nakakapaglaro na po kami ngayon sa NCAA South which ongoing po siya ngayon this season 26 po dito po sa Trace College po. Ayun, NCAA South. NCAA South. Bigatin nyo na NCAA South. And of course, nirepresent nila yung Trace College. Yung itong both si Matt Denver and si Matt Jared. Ito naman, yun nga naman natin kanina, no, baka nakakalito kung pareha silang spiker. Pero kayo ba, Matt and Matt, ano ba yung advantage kumaga na kambal kayo sa isang team? Kumaga, tingin nyo ba advantage ba yun? O tingin nyo nakakalito yun for the team or sa kalaban ninyo? Ano yung pinaka-advantage nyo bilang isang volleyball twins? Ang laki pong advantage yun sa team dahil po, halimbawa po magkakampi po kami is para po sobrang connected po namin sa isa't isa. Halimbawa po, na hindi na po kami nakaka-score and para po yung ginagawa po namin, magko-connect po kami each other para po mabuhay po ulit yung team. Ganun.
Oo, ikaw naman, Jared. Ano sa tingin mo yung advantage niya? Siguro yung advantage po namin cover sa team is, bago pa lang po mag-start yung game, alam na po namin yung gagawin po namin dalawa. And sabi niyo nga po ni Denver, connected po kami sa isa't isa. So, as a setter po, alam ko po yung mga sets, mga advantage po nung kakambal ko while magsaset po ako. Ayun, ganda. May special connection talaga pag kambal, no? Parang mape-predict niya kung ano yung gagawin mo since magkapatid sila, once silang magkasama sa isang room, no? Tapos ngayon, magkamukha sila and twins. So, talagang hindi na nakakagulat kung maganda yung chemistry. Oo, pero palagi na ba talaga kayong magka-team or there's a time ba na naglaban din kayo? Naglaban na din po kami sa school din po namin noong taon po sa Kabinti. Yung naglaban. Sinong nanalo? Yan ang tanong. Sinong nanalo sa inyo? Sinong nanalo sa inyo sa both team? Sila po. Naku, bakit siya nanalo? Setter nga pala kasi. siya. Kaya mas talaga ang setter, no? Malaki ang papel ng setter sa mga volleyball games. Ito naman, Denver and Jared naman, no? Kumusta naman yung araw-araw nyung ensayo? Of course, nabanggit nyo grade 11 student kayo. Paano nyo ba nababalance yung araw-araw yung training? And then, may academics pa kayo. Syempre, hindi mahirap maging isang student-athlete. So, ayun, sa araw-araw po naming training, maganda po siya, may system po, proper training po kami sa trees, yung mga coaching staff po lagi po nakasupport sa amin. So, ang advantage po namin is para pong this year po sa FCEE, may goal po yung team namin. Kaya po every day, every gising po namin sa umaga, talaga pong meron po kaming goal para po yun po matarget po namin yung inaasam po namin. And dun po sa sinabi niyo sa academics po, napapagsabay po namin and kaya namin pong i-handle kasi last year po ng grade 10 po kami, graduate po kami, parehas po kami with honors. Wow. So sabay po namin, kaya naman pong pagsabayin po. Nako, Maganda yan. ikaw ba teammate da? May honor ka ba nung ano? Meron naman, pero Ay, hindi ako, wow, pero iba hindi ako pala si athlete. teammate Hindi ako da. athlete. Yun naman. Ikaw naman, Denver, kumusta naman yung pagbabalance mo as a student and as an athlete? Ganun din po. Medyo, kahit po napapagod, pero kinakaya naman po dahil po, para saan pa po yung nasimulan, di ba? So, kaya ko naman po siyang pagsabayin dahil meron naman pong free time or time management po ako para po maging okay din po yung grade ko po. Ayun. So, matanong ko lang din, no? Ano ba yung since grade 11 student kayo, senior high school, ano ba yung course or strand? Strand nila, strand. Sports po. Okay. I think may strand nga talaga na Sa focus sports. talaga sa sports. So, Arts talaga. and design ba yan? Arts and design track? Hindi Bukod iba yun, I po. think. Bukod Ah, talaga. bigat. Sport Bukod na ba? po. So, yun nga ang interesting ngayon, no? Talagang sa senior high school, talagang pipili ka na kung ano yung gusto mong maging track for college. Tsaka advantage din yung kasi nga talagang mga atleta sila at yung kukunin nilang course at kinukuha nila ngayon ay connected din sa sports. Pero meron bang sibling rivalry sa atin kapag naglalaro? O nag-aaway ba kayo kapag may maling ginawa yung isa? Talagang sisigawan mo siya, ganyan, mag-aaway ba kayo? Pag po naglalaro po kami, halimbawa po, sobrang hindi po maganda yung pinapakitang laro po nung ni Jared po. Para pong nawawala po ako sa laro po, para nagagalit po ako sa kanya. Tapos ako po, as a spiker, hindi ko na po, papaluin po ng sobrang lakas, gano'n. Para pong naiinis na po ako sa kanya. Ikaw naman. Ikaw naman, Jared. So, ayun po, minsan po kasi, sa sobrang gigil niya po pumalo, minsan po nag-e-error, nag-outside po yung bola. So, ang ginagawa ko po, nasisigawan ko po, nakukurot, kahit ano po. Teka lang, sino bang mas matanda sa inyo? Sino bang mas unang lumabas sa inyo ni Jared and si Denver ang mas matanda. Naku, pero ilan ang pagitan nyo? Ilang oras lang o ilang segundo?
1 minute lang. Ay, 1 minute Ay, lang. wow. May karapatan pala talaga na May magsigaw karapatan. kasi 1 minute lang palang ang itinanda nila ni Denver. Pero hindi naman talaga may iwasan yun, no? Saka that's part of the game, yung away-away ko niyan. Siyempre, para magising din yung isa. Pag, uy, mali-mali na yung mga Oo. ginagawa mo, ganyan-ganyan. Para rin naman sa team yun, di ba? Ayun naman, ito may ano kayo, nabanggit nyo na kanina, no? Ongoing yung tournament nyo sa NCAA South, a very, for sure, prestigious tournament na sinasalihan ng Trace College. Kumusta naman yung naging laro nyo doon and yung program, of course, ng Trace College para mapanatili yung magandang laro nyo dito sa tournament na ito? Yung program po ng Trace College is sobrang ayos naman po para po sa amin. Binibigyan po kami ng support ng school and ng mga, syempre po ng mga coaches po namin. And hindi po talaga nila kami pinapabayaan kasi po may target po sila sa amin. So parang kami po, ginagawa na lang po namin yung best po namin para po maging successful din po yung goal nila para sa... Tuwing kailan ba tayo nagtitraining? Math? Ano po, tuwing Monday hanggang Saturday po. Tapos ang pahinga po namin is Sunday lang po. Okay. Nakakapagod. Yung pasok nyo naman, Monday to Friday. Ang training po namin nun is parang 5:30 po to 9 a.m. po is training po namin. Then pasok po kami ng 1 p.m. to 6 p.m. po. Yun. Kumaga, Naku, napakalaking medyo hectic, sakripisyo doon, no? oo. Student sila. Ako, nung estudyante ako, pag after ng classes, gusto ko na lang din magpahinga, mag-computer, ganyan. Pero malaking sacrifice itong ginagawa nila dahil nga gusto nilang maging athletes din, maging volleyball players din, maging sikat na volleyball players in the future. Kumbaga, foundation nila to, ngayon pa lang, sacrifice na ito. Pero, vote for Matt and of course, Matt Denver and Matt Jared. Kumbaga, sino ba yung inspirasyon siya sa inyo? Kung sino yung nagbibigay sa inyo ng lakas para ipagpatuloy itong pagiging isang volleyball player ninyo? Despite na, kumbaga, hindi siya madaling commitment maging isang student athlete. Sino bang nagbibigay sa inyo ng lakas araw-araw? Siyempre po yung family po namin and friends. At yung mga nagtitiwala po sa amin kasi sila po yung nagpapalakas sa amin, nagbibigay support tuwing halimbawa po yun, nagsabay po kunyari yung training namin, tas yung sobrang dami pong schoolworks. Parang sa kanila po kami lalapit, tas sila po, syempre kami po, yun na po yung magiging lakas namin, yun na po yung magiging motivation po namin para syempre matuloy po yung gagawin po namin or ma-execute namin na maayos. Hindi dapat po namin gawin. Yes, yun nga, no? Tama nga yung sinabi nyo. And ang volleyball as a sport dito sa Pilipinas talagang progressing na. Yes. Ang daming mga volleyball team na dito dinadaaw sa itong mga volleyball league natin. Ano masasabi nyo ba na we have PVL, VNL, of course, nanonood kayo niyan. Ano yung nakikita nyong inspiration naman dun sa mga players na yon? Nakikita ko lang po inspiration sa kanila po is parang kailangan pong kailangan pong mas galingan pa po or mas pagbutihin pa po para as volleyball din player din po mas gagalingan pa po namin or mas husayan pa po namin para po makamit din po yung mga ganun kalalaking league din po. Para naman sa'yo, Jared, sino bang idol mong volleyball player? Si Ate Carol De Leon po, pinsan ko po. Yun. Yung nagturo po sa amin mismo volleyball. Pero in terms naman sa pro league Pro natin. league, sino ang mga iniidolo mong volleyball player? Si Alaysa Valdez po from Ateneo or si Aliyah Malaluan po ng Lasal. Yun, mga Ikaw ba, prominent names. nakakalimutan mo talaga yung Si Denver and mat na Jared. naririnig ko eh. Ikaw naman, Denver, at sinong paborito mong volleyball player sa Pilipinas? Bella Belen po at saka And yung Ate Alaysa Palumbo. Nasa collegiate din si collegiate Bella league Belen, din ang no? mga paborito nilang players. Pero kayo ba, Matt, since ngayon, grade 11 pa lang naman din kayo, and for sure, pinaplano nyo pa lang yung magiging college path ninyo in the future. Kumbaga, sumagi na ba sa isip nyo na siguro after senior high school, makapaglaro rin kayo sa mga big schools sa UAAP or NCAA. Makapaglaro rin kayo sa mga big leagues dito sa Pilipinas, mga collegiate leagues natin.
Siguro po, may chance po dahil yun na nga po, sabi po namin, nag-senior high po kami, nag-elementary po kami, nag-junior high volleyball. Para po sa amin, may chance po namin i-pursue po yung pagiging volleyball player po namin. And ayun, mag-take po kami ng mga exams, magta-try out po kami sa iba't ibang school. Para lang po, yun po, sinabi niyo po na ma-achieve po namin yung school for sa UEEP, sa NCEE po. Ikaw naman, Denver. Ganun din po. Ay, ganun Ayun, short din. and sweet. Ganun din. No? So yun nga, abangan natin yun. No? Siyempre, yung sabi yung nabanggit mo nga kanina, teammate Bernadette, no? Nagkakaroon na rin ng fan base, lumalaki na rin itong Oo, talaga, sport sobrang ng progressive. volleyball dito sa Pilipinas. And not to mention, dito gaganapin, di ba, yung FIVB Men's Volleyball Volleyball World Championship. Kayo ba, papanoorin nyo ba yun? Aabangan nyo ba yung mga games na yun? Dito gaganapin mismo sa Pilipinas. Dahil nandun na po yung ano po namin, mga idol po namin in Japan. Ay, nako, sino-sino ba ang mga Japanese player na idol nyo? Si ano po, wala na yun. Nag-ano na po, nag-alis na po. Pero si Sarina Koga po, si Wada, tsaka sa men's naman po sila, Kahashi, yung pong mga, si Ishikawa po yung mga. Nako, alam mo yan, si Ran Takahashi, Ishikawa talagang, ayan, yung si Yuki Ishikawa, yan talaga yung Mga papi. mga heartthrob Mga ng papi volleyball. sa men's volleyball. Grabe, nung na-cover ko yan, teammate Dano, yung BNL, grabe talaga yung tao, talagang dinudumog talaga sila. And marami kasi talaga yung na-inspire nila din mga Pilipino. And para naman sa ating guest, Matt, ano ba yung gusto nyong maging course for college? Kasi malapit na rin kayo mag-college. Naku, naka-pressure ito lang ngayon. Ano ba yung gusto nyo? Naisip nyo na ba kung ano yung... Oo, naisip na ba natin? Tutuloy nyo ba yung sa sports o yung mga iba pa kayong pathway na gusto pang daanan after ng senior high school? Siguro para po sa akin, ang gusto ko pong course, computer science po or biochemistry. Tapos, siguro pag hindi po coach na lang po or sports writer. Uy, Ay, wow! maganda yan, sports writer. Kunin mo yan, maganda yan. Oo. Sunod ka rito sa BTV Sports, magandang sports writer. Ikaw naman, Denver, ano yung napupursue mong career mo after ng senior high school? And then, possibly, anong mga courses yung mga balak mong kunin or pag-applyan this college mo? Ano po? Edo po, major and PE po. Dahil yun lang po yung connected po sa strand namin ngayon. And gusto ko pong turuan pa po yung mga bata po maglaro po ng volleyball. Maganda. Maganda Maganda yan. yun. Maganda. Pero talagang maganda, inline pa rin talaga kung ano yung sport na gusto nila. And then talagang, isa gusto maging biochemistry. Biochemistry. Parang sobrang hirap na nung nakarinig ko yung Hirap. biochemistry. And of course, Doc, no, maging PE teacher. Pero, siyempre, good luck sa inyo sa mga upcoming journey nyo. Di pa naman tapos, no? May Di pa senior high naman, school pa. May grade thesis 11. pa kayo. Ang alam ko, may grade- thesis pa kayo ng oo. may thesis pa kayo ng senior high school. Pero, grade 11, grade 12, and then another 4 years. And then, who knows, no? Malay natin. Makita natin sila sa UAP, sa Nako, NCAA, or sana SWAA. maalala nyo kami na kami yung unang nag-interview Nag-interview. sa inyo dito sa PTV Sports. Abangan natin yan. Pero Matt, sumagi na ba sa isip nyo na maghiwalay kayo ng team? Kasi nga, nabanggit nyo nga, no, talagang elementary, magkasama na kayo. Ikaw muna, Denver. Hindi ko po masabi, pero opo. Oh. Paano mo nasabi na sumagi na rin sa isip mo? Kasi po, halimbawa po, hindi po available yung isa po naming course sa gusto namin. Para pong ano po kami na, mapipilitan po kami na maghiwalay po ng school, ganun. Para, Hindi alright. talaga may iwasan yung ganun, no? Para Talagang- naman sa'yo, Jared. Siguro, ganun din po. Maghihiwalay din po. Kasi, yun din po yung reason, yung course. Kasi hindi naman po kami tulad ng course. Halimbawa po, available po yung course namin dun sa isang school. Siyempre, kami na rin po yung mag-a-adjust na lumipat po yung isa na ganun po ng ibang school. Oh, Talaga. pero tanong ko lang din, no? Bukod ba sa volleyball, may iba pa ba kayong sport na gustong subukin?
Badminton po. Yun, badminton. Pwede rin, pumapalo din yan. Paluan pala talaga to si paluan talaga ang mga Denver. gusto nilang sport, yung badminton naman. Pero ito, teammate Bernadette, no, nabanggit na natin, gusto nila, dream din nila na maging players ng mga big schools dito sa mga collegiate tournaments sa bansa. Pero sumagi na rin ba sa isip nyo na siyempre malaking karangalan din na maglaro para sa ating Philippine national team in terms of volleyball. Napakalaking fan base, napakasarap sa pakiramdam na marinig mo yung mga cheers ng mga kababayan ninyo habang naglalaro. Sumagi na ba sa isip nyo na soon nakapaglaro rin kayo sa Alas Pilipinas? Bakit naman hindi? Naisip nyo na ba yung mga ganong idea sa inyong volleyball career? Ikaw muna, Para Denver. po sa akin po, Sige, ikaw. Sige. Ikaw muna, Jared. Go ahead. sumagi na po yun sa isip ko kasi siyempre, nung bata pa lang po kami, gusto na po namin sumali sa mga big league, ganyan po. Tapos, siguro, pag po may chance, siyempre, gusto po namin sumali dun po sa Philippine team. Kasi sobrang laking karangalan po, itadalhin po namin yung Philippines sa mga big event po na gano'n. Alright. Ikaw naman, Denver, ano naman ang masasabi mo pag sa pangarap mo na maging part ng national team natin? Ganun din po. Gusto ko talaga yung ganun din. Opo, gusto ko na din po. Pangarap ko na din pong makasali po sa ganong event po dahil gusto ko din po makita yung nag-cheer po yung mga kababayan natin po para po sa pong sports. Ayun, maganda. Teammate ko, di talaga maiwasan na no? Ganun din po. Kasi, syempre, kambal sila. Kambal sila. Talagang Kaya, same din ang May same silang mga manners, pero for sure, they are different naman sa pagdating sa kung ano yung mga gusto nila. Ganyan, unique sila in their own way. Kaya, aabangan natin, syempre, kung anong mga sinong mas magaling? Hindi, wag lang hindi sinong mas magaling. Kung ano na lang yung mga ipapakita niyong mga upcoming tournaments, ano lang yung mga galing na ipapakita nyo. Of course, we are looking forward sa inyong mga upcoming games and sana we hope na you will make it to the big leagues. Ito, last na lang mula sa amin, Matt Denver and Matt Jared, mensahe na lang sa inyong mga coach, sa mga teammates ninyo, and sa mga tumutulong sa inyo para mas maging mahusay ang inyong volleyball career dito sa Trace College na naglalaro ngayon sa NCAA South. Masasabi ko lang po is salamat po sa kanila dahil po binibigyan po kami nila ng tiwala bilang atleta po sa isang malaki din pong paaralan. And sa teammate naman po namin, sobrang saya po namin dahil po nakapasok po kami sa ganong team. Kahit po may mga konti pong problem, naaayos na din po naman. Kasi po, sa tulong din po ng mga coaches namin and mga staff, naging okay na din po naman yung proseso po ng paglalaro po namin. Ikaw naman, Jared. Ang message ko lang po, sana hindi po sila magsawang turuan po kami. And nagpapasalamat din po ako nagpapasalamat din po ako sa kanila sa pagtitiwala po nila sa amin. And sa mga coaches po, yun po. And sa mga teammates ko po, sana hindi po masira yung pagtitiwala nila sa amin. And sana always happy lang po kami sa court. So, yun lang po. Ayun, maraming salamat, Matt. And of course, at ang PTV Sports talagang tiwala na magiging matagumpay ang inyong 2025. Again, maraming salamat. Nakasama natin si Matt Jared at Matt Denver Olivero sa mga varsity player mula sa Trace College. Good luck sa inyo.